Sa panahon ng pagbubuntis, madami daw dapat at bawal kainin ng isang ina. Bawal daw bumigat ang timbang niya. Ano ba ang tamang gabay dito? Ako si Dr. Sherwin Mapa, ang inyong Pogscaster ngayong episode na ito na pinamagatang Pagkain ni Mommy, Buhay ni Baby. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. At para po mas malinaw ang ating balitaktakan ngayong araw na ito, narito po ang kasama natin ang isang eksperto mula sa Philippine Society of Maternal Fetal Medicine, came all the way from Davao, Dr. Gladys Rioferio. Maayong adlaw sa inyo. Maayong adlaw. Maayong adlaw sa inyong tanan. I'm happy to be here. So, from Davao po. Yes, tama. Kamusta po kayo? Yes, sir. Okay naman. Maganda naman ngayong araw. So, ayun na nga, ma'am, no? So, halimbawa, yung isang nanay, no, nagbuntis na siya. Ano ba yung mga dapat at hindi dapat niyang kainin sa pagbubuntis? No? Marami po kasing tanong tungkol doon. Usually, yung isang babae, pag dumating siya sa clinic, Doktora, ano po yung mga dapat at hindi ko dapat kainin? Yes, so, yan bigyan ang po natin mga- ng linaw yan. Okay. Sige. So, itong dapat kainin ng mga buntis, actually, since elementary pa natin to alam, di ba? Yung mga go, grow, and glow. Apo. Alam din natin yung 5 core groups. So, ang importante kasi is the balance itself. So, dapat nutrient-rich food talaga ang kailangan ng mga mommies para sa growing baby. So, alam natin yung 5 core groups, yung vegetables, fruits, grain, dairy, at saka mga lean meat, di ba? Yan siya ang dapat in balance talagang kainin ng mga patients. So, example sa mga vegetables, hindi lang, although lahat ng vegetables is maganda naman for the buntis, pero dapat mga green leafy vegetables kasi yun sila ang mas more rich in iron and folic acid. So, sa lean meat din naman yung mga red meat, yung mga chicken, pwede rin yun. Saka sa dairy products, pwede rin ang mga eggs, saka yung mga pasteurized milk. Okay? So, yan siya lahat. Parang daily requirements yan dapat nami-meet ng pregnant patients. Tapos, kung meron din dapat kainin, meron din dapat i-avoid. Opo. So, di ba, usual tanong nila, anong hindi pwede kainin? Di ba, excited yung mga Opo. first-time moms, yung mga first-time nag-check up. So, ang usually sinasabi natin is, yung mga raw, iwasan ang mga uncooked or Hilaw. undercooked. Opo, Yung undercooked meat. Wag naman pagpa-steak, wag naman yung parang rare. So, medium rare pa rin siguro. Hindi, well done na lang nila. Or wag masyado yung pagluto ng anong tawag dun sa egg, yung runny eggs. Wag masyadong... Malasado. Yes, wag masyadong ganun kasi pwede din yung siyang kakos ng mga food poisoning at saka illness. Saka meron ding mga bacteria and parasites. Salmonella. Yes, na hindi na pwede nilang ma-ingest pag hindi maganda ang pagkaluto. So yan, mga raw and unpasteurized na mga dairy products. So yun yung mga bawal. Tapos, aside sa core groups na yun, kailangan din very, very hydrated ang mga mom. So, para madali nila matandaan, mga at least 8 glasses to 12 glasses a day. Kasi baka Opo. naman sobra sa 12 glasses, malunod na sila. Opo. So, balanced diet talaga. Yes, Yung sa core groups talaga, saka yung go, grow, and glow. Opo. So, ang dami ko na rin pong naririnig, no? Yung meron po tayong parang ginagamit para gabay ng mga ina. Ano po ba yung pinggang Pinoy? Yes, yung Pinggang Pinoy, project pala yan ng DOST na under sa kanilang Food and Nutrition sa Research Institute nila. So parang ginawa nila yan as a visual guide. Di ba tayo, mas madali kasi natin ma-remember kung may visual guide tayo, mas madaling tumatak sa isip natin yan. So, ang sabi nila, yung based doon sa Pinggang Pinoy, meron silang special portion doon para lang sa pregnant patients. Kasi Opo. compared sa non-pregnant, mas malaki daw yung portion. Mas malaki yung, parang imagine natin, mas malaking pinggan. Opo. So parang 9-inch dining plate. So di ba pag mas malaki siguro than the usual plate. So yung plate na yan, dapat daw i-imagine natin na i-cut natin ito 4. 4 na bahagi. 4 na Opo. bahagi. So yung half, yun daw mostly ang glow na food. So, mga veggies at saka mga fruits. So, sa half na yan, 2/3 of that, mas malaki daw na portion is mga vegetables. And then, yung 1/3 is the fruits. Okay po. Tapos, yung sa half, the other half, di ba, hatigin pa rin. So, 1/4 go food and then 1/4 ang mga grow food. So, yung sa mga go food, yung mga energy-giving food, yung mga carbs. Tapos, dito sa portion na ito, compared sa non-pregnant, mas inaano ng Pinggang Pinoy na mas
heavy or heavy dense carbohydrate food para sa growing baby. Opo, kanin. Yes, mga ganun. Pero brown rice. Brown rice. Yes, yun ang ano nila, mga barley, oats, and mga brown rice. Pwede daw. Saka yung sweet potato, pwede rin yan sa Opo. energy-giving food. Sa Glow naman, mga ano yan siya, yung mga vegetables talaga na, yung sabi ko, green leafy vegetables. Tapos sa fruits, mas better daw na hindi juice. Dapat yung whole fruit daw talaga. Kasi aside sa fiber, mas makukuha mo daw yung vitamin C at saka vitamins. So, kakatasin. Mas better siya whole fruit yung prutas mismo. kaysa sa juice kasi mas rich in fiber daw ang whole Okay fruit. po. Yes, yan siya. So yan siya ang pinggang Pinoy. So dapat in portions yan siya. So dapat i-imagine ng buntis ang plato niya. So sa plato niya, andun yung go, grow, and glow. So pwede example siguro, bangus, and then brown rice, and then may side dish siya ng tomato or parang gulay, at tapos isang banana. Opo, so Parang makulay na ganon. makulay talaga ang Yes, pinggang oo, Pinoy, ano? parang ganun, para mas may guide sila everyday para makuha nila lahat ng nutrients, daily nutrients, kasi kailangan yan lahat para sa growth ng baby. Ayan, nabanggit niyo yung growth ng baby. Meron po ba tayong halimbawa specific na halimbawa yung may mga goals po ba tayo halimbawa sa unang 3 buwan ng pagbubuntis, sa ikalawa at ikatlo? Meron po ba tayong parang guide or parang pwede nating sabihin na parang nanay, ito lang po ang timbang na dapat Yes. ninyong ma-achieve sa buong Yes. pagbubuntis na Oo. ito? Yun din ang common tanong na ano yung normal na weight gain Opo. dapat. So, actually, wala siyang yung parang nakakahon kasi nagbe-base tayo sa weight and height kasi kailangan natin i-compute ang BMI, Opo. yung body mass index ng pasyente. So, hindi pwede na lahat ng pasyente same lang ang sagot natin. Opo. So, based sa height and weight niya, So ito po yung BMI niya prior to getting yes. pregnant, Before bago siya pregnancy, yes. magbuntis. Ask Opo. natin, ano yung timbang mo, ma'am? Yung just before ka naging pregnant o kaka-positive preg test mo. Anong Opo, timbang mo ayan. nun? O yung sa first prenatal nyo pa lang, di ba, may weight siya doon. So, doon, i-compute na natin ang kanyang pre-pregnancy BMI. So, based dyan, doon natin sila ma-advise. So, kung ang BMI nila mababa or underweight ang tawag natin, yung mga less Opo. than 18.5, yung mga Sa Asian po yan, Asian. So mga ganyan, kasi mga petite at saka Opo. maliliit, medyo pwede sila mag-gain na mas marami na kilos compared sa mga overweight. So kung example, payat sila, pwede sila mag-gain ng mga 30 to 18 kilos sa whole duration ng pregnancy, ha? Opo. Hindi pwede sa first month Sa first lang. trimester. Hindi pwede. 13. So sa whole duration ng 9 months yun, kasi mali yung isip ng iba. Tapos pag normal ang BMI nila, pwede na sila mga pwede na siguro mga up to 11 to 16 kilos ang pwede nilang i-weight gain. Tapos pag obese, sorry, pasintabi na lang sa term. Oo, Sa kasi medyo yung mabibigat po yes, yung paa. pero sa medical term kasi natin, andun talaga yung medyo mabigat. Obese, opo. Yeah, sa obese, yung BMI of more than 30, medyo mas maliit ang kanilang allowed. Palugit, Yes, opo. 5 to 9 kilos lang for the whole duration of pregnancy. Ayan, tandaan natin. Tapos hindi, yun nga, sabi nila, sa isang month, doc, ilang ang weight gain. Kasi di ba every month sila pumupunta sa atin, tapos tinitingnan natin ang difference. Opo. Yeah, so sa first trimester, sabi nila pwede up to 2 kilos, 0.5 to 2 kilos sa whole trimester, first trimester na yan, so 3 months yon. Pagka second trimester, pwede nang lumaki mga 0.5 per week, so roughly 2 kilos a month. Tapos ganun din sa third trimester. So dapat talaga, parang portions ang paglaki, hindi pwede 1 month lang 10 kilos na kaagad Opo, siya. talaga siya, Oo. naka-divide po Yes, per trimester. Yes. Saka hindi naman lahat na naman ng weight gain na yun, hindi naman lahat kay mommy, di ba? Kasi Opo, as kasi- lumalaki yung tiyan, kasama na dun ang timbang ni baby, placenta, yung inunlan. Inunan. Ang tawag naman sabi sa inunlan. 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 Oo. So, ang blood, di ba, lumalaki din ang plasma volume during Opo. pregnancy. So, bumibigat din ang pregnant patients niya. So, hindi lahat sa mommy, kasama na rin yun sa baby. Kaya kailangan din talaga nila mag-gain. Pero tamang parang weight Tamang gain. palugit para Yes, sa every month and every trimester. So sa baby naman po, meron din ba tayong parang desired na weight gain nila per trimester? Yes, meron din yan silang Kasi di ba meron po tayong, kumbaga, halimbawa, ang isang nanay,
pumupunta siya para sa ultrasound ng kanyang Yes, anak. oo. Tapos doon po nasusukat ng isang maternal fetal Yes. medicine specialist yung kanyang timbang or yung Yes. growth rate na Yes, tinatawag natin. oo, ano? yung ginagawa Meron po ba natin. siyang Meron target naman, na weight oo. para sa bata? Yes, meron din. So kung example, mga 15 weeks pa, yung medyo Apo. maliit pa, pwede pa siguro mga weight gain, ang weight gain ng bata, mga 5 grams per day pa lang. Apo. So based din yan sa ating mga studies, sa Apo. ating basihan ng mga obstetric organizations, saka sa libro. Apo. Tapos kung halimbawa mga more than 16 weeks na to 33 weeks, pwede na lang mga 15 to 20 grams per day. Tapos, pag malapit ng term, more than 34 weeks or 8 months, and lampas 8 months na siya, malaki na dapat ang weight gain ng baby, 30 to 35 grams per day. So, roughly, pag-solve mo yan, mga 200 grams more or less a week. week, Oo. opo. So, yan ang tamang weight gain ng baby dapat during the pregnancy. Okay? Yes, ma'am. Kasi kailangan yan i-check kasi merong mga bata na malaki masyado ang weight gain. Meron namang mga babies na nahuhuli, yung mga may fetal growth restrictions. So, kasi minsan, ma'am, meron mga nanay na talagang, halimbawa, syempre, pag buntis ka, di ba, yung naglilihi, meron Yes. kang mga gusto, like mga Tawag namin nangala. Nangala, opo. So, meron, di ba, gusto ng cheeseburger, Oo, may mga regular ganyan. fries, Pwede, soft sana drinks, all. or large fries, soft drinks. Paano po ba? Specific, may Opo, specific may na specific fast food, sila, no? no? So, paano po ba yun nakaka-apekto Kagaya yung ko. diet ng nanay sa baby? Oh, syempre, di ba dapat tamang nutrients talaga kasi yung lahat ng nutrients na yan, building blocks, example, yung proteins, building block siya for the baby, yung muscle and brain development ng baby, nakasalalay Opo, dyan. yes, ma'am. So, dapat ang pagkain, syempre yung, sorry na, pero fast food is junk food naman talaga. So, ang nutrients niyan, hindi talaga siya akma dun sa pinggang Pinoy na Opo. gusto natin. So, example, kailangan natin ng choline, yung omega fatty acids, omega 3 fatty acids para sa brain development. Opo. So, yung mga food na junk food, hindi talaga sila rich Yung mga in that. chips yan, Yes, hindi po- wala talaga. Tapos, ano yan, salty. So, pwede sila mag-water retention, tapos may risk pa of developing gestational hypertension. So, yung mga sausawan, yung mahilig sa patis, yung mahilig sa toyo, Bagoong. bagoong, yan, may pamanggang bagoong pa, yan. So, everything in moderation lang naman, hindi naman kailangan sobra. So, yun lang naman. So, kung junk food, fast food, hindi talaga maganda ang nutrients, hindi siya nutrient-dense na food. So, kukulangin talaga and pangit ang growth ng baby nila. Opo. So, yung minsan nga pag kami mga pasyente ako, sinasabi nila, Dok, ano po mga pwede kong kainin, pwede kong yes. inumin. Oo, ganyan." yan. Parang nutritionist din tayo, no? Para lang po mas simple. Yes. Lagi po sinasabi na parang, ang kakainin nyo lang po ay yung mga bagay na ginawa ng may kapal. Yes, tama yan. Or iinumin nyo yung gawa lang ni Lord, tubig. Hindi siya, Parang ganun. yung ganun. Kasi may hirit pa yun sila, hindi ba pwede juice? Opo. Everything in moderation lang naman. Hindi naman ano. Kasi yung iba po may mga babae na parang hindi makakain, or meron po mga Pilipina na hindi makakain ng walang soft drinks. Yes, No, hindi medyo pwede. Parang ano nila yung pampadighay nila or para Oo, maka-burp feeling sila. nila kasi bloated sila. Kailangan Diba, nila ng, oo. Para ko, pero Oo. zero na. Oo, pareho pa rin yan. May caffeine din at saka sugary, the processed sugar kasi siya. So, Opo. hindi talaga siya healthy for the pregnant patients. So halimbawa, sabihin natin, may nanay nga po dumating sa atin. So first time mama, no? Tapos buntis siya ngayon. Kailangan ba parang doble yung kakainin niya? Yun yun, very common yan. Oo, Yung na, parang "Ma'am, eat for dalawang two. pinggan." Oo, yung parang kumain ka kasi buntis ka, dapat doble kasi may Opo, baby. kasi may pinapakain Oo, din pero daw sa medyo loob. mali yung connotation kasi na yun, di ba? Parang eat not twice as much, pero parang eat twice the nutrients. Parang dapat ganon, hindi yung hindi yung quantity, yung quality dapat ang doblehin Hindi yung nila. dami, kundi yung Yes, kalidad. oo, yes. Yan dapat ang medyo mali talaga yan, myth talaga yan. Kasi yan din ang usual nilang sinasabi sa mga buntis. Parang hainan pa, 1 cup of rice, tapos lalagyan pa kasi dalawa daw kasi gutom. Itong maliit para kay baby. Gutom daw si baby. So, hindi yan gutom si baby. Kayo ang gutom. Tapos, in proportion lang naman. Kasi di ba pag pregnant, mas gusto natin yung small frequent feeding. May Opo. merienda. Akala nila kailangan lunch, dinner, and breakfast. Pag kumakain sila, ginugutom nila ang sarili nila. Pag kumain na sila ng lunch, gutom na sila Sobra kasi na walang, yung sobra. nakakain nila. So, hindi din in proportion. So, pwede magmerienda. So, advice niyo po ba sa mga nanay natin na buntis na
kailangan busog na busog kayo? Hindi pagkakain? naman. Kasi, di ba, yun yung nag-acid reflux din sila. Opo. Kasi puno na yung tiyan, lalo na pag malalaki na yung tiyan. Hindi naman kailangan na busog, pero dapat in proportion talaga. So, pagkatapos ng breakfast, pwede naman sila magmerienda. Tapos mamaya, sa siesta time, pwede naman sila magsalad, tofu, di ba? May tofu. Protein. Protein. Oo, pwede naman yan. Mga Tokwa. nuts, oo, Ayun, sa pwede Tagalog, naman tokwa. yan. Oo, so, okay naman yan for the mom. Dapat may merienda. May midnight snack pa nga, allowed pa nga yan sila sa midnight snacks. How about tubig, ma'am? Oo, syempre. Pagka malamig daw na tubig, Ay, oo, yan. lalaki daw si baby? Or totoo ba pero yun, ma'am? hindi yan totoo. Wala siyang correlation. Ayan, ang laki ng baby mo, kakainom mo ng malamig na tubig. So, meron akong patient yan na tiniis talaga niya hanggang 9 months. Wala talagang anything na malamig. Tapos ang mas binibigay sa kanya maligam-gam na tubig. Warm water. So ang sabi ko, hindi naman masarap kumain pag malamig ang tubig. So walang truth diyan walang correlation ang malamig na tubig tapos lalaki yung baby. I think alam nila kung saan galing yan. Kasi 'di ba ang mga cold drinks, parang namali yung urban legend. 'Di ba yung cold drinks usually sugary drinks, soft drinks, soda, na-associate fresh. So akala nila pag malamig, hindi nila naisip yung sugar content ng cold drinks ang nagpapalaki sa baby, hindi the temperature itself. Tapos, saka wala yan scientifically, pag inom mo ng malamig, pagpasok na sa baby, same na siya sa body temperature mo before pa siya pumunta kay baby. So, walang correlation, mainit man or malamig. Pinapabulaanan natin. Yes, hindi yan siya. Myth yan siya. Oo, hindi yan totoo. So, halimbawa naman po, maliit yung tiyan ni mommy. Meron po bang correlation yun kung maliit yung tiyan ng pinagbubuntis niya, maliit din yung baby? Yeah, so yung tiyan, di ba, ang ginagawa natin sa clinic, kung hindi man ultrasound, di ba, nagpo-fundic height tayo. Pwede yan siya, kasi yan siya, guide lang siya, not really the makakadiagnose. Okay, so hindi lahat ng maliit ng tiyan, maliit din ang baby. Kasi minsan kita mo ba yung mga athletic na buntis. Diba ang ganda-ganda ng muscle siguro nila. So ang ganda ng support. So parang ang liit tingnan ng tiyan nila. Compared sa ibang patients na medyo flabby, So medyo flabby, so ang tiyan. Pero hindi naman malaki ang baby nila pag i-check mo with the ultrasound. So hindi siya totoo na pag maliit ang tiyan. So naapektuhan din po. Yes, oo. Guide lang yung fundic height natin. Oo, guide lang yun. Pag duda tayo, example, by fundic height, di ba may referrals to from the mga lying-in, mga barangay health workers, kung may duda din sila kasi maliit ang tiyan. That's why we advise na magpa-ultrasound. Kasi based sa ultrasound, yung pag-measure ng baby, yung fetal biometry, doon talaga tayo magbe-base kung talagang tama ang laki ng baby or not. Hindi lang siya nakasalalay lang sa tiyan kasi palagi ko yung nakikita, parang nagko-compare pa sila. Parang bakit maliit ang tiyan ko, Doc? Tapos yung isa kong office mate, pareha lang naman kami. Alam mo naman ng mga nanay, may handbook yan. Meron silang group chat. Meron silang group chat. Kaya nagtaka ko parang next month or parang next week ka pa parang next week ka pa nakaschedule. Bakit andito ka ngayon? Kasi nag-worry siya. Kasi daw sabi ng mga office mates na maliit ang tiyan niya. So, ang sabi ko, basta okay ang growth natin, okay timbang mo, okay din yung growth ng baby. Kasi, hindi naman kasi one time lang tayo mag-ultrasound. Kailangan talaga serial ultrasound. Parang monthly. Depende sa pangailangan. Depende kung high risk din ang pasyente. So, kung low risk ka, kailangan din talaga namin i-compare ang previous ultrasound sa bago na ultrasound para makita natin kung tama yung growth or nag-gain ba talaga ng tama ang baby. So, yun ang basis natin na tama ang laki, hindi ang tiyan lang mismo. So, eto pa ba, may mga nanay na pumupunta minsan sa clinic ninyo na experience niyo po ba to? Yung, hindi ko po nararamdaman gumagalaw si baby. Parang hindi po siya maliksi. Kailangan ko po bang uminom ng matamis? Kailangan ko uminom ng chocolate? Or kumain ng chocolate para gumalaw si baby? Yan din. Nag-try talaga ako kuna ng scientific basis yan. Pero so far, inconclusive or hindi talaga consistent ang results ng mga studies nila. So may nabasa akong isa na correlated lang daw yung sugary drinks with movement ng baby up to 28 to 33 weeks. And then beyond that, nung tinest nila beyond 33 weeks, hindi na daw nagko-correlate. Kahit anong inom ng mom, hindi na daw gumagalaw. Pero meron ding studies na walang correlation at all at any age of gestation. So, inconclusive siya,
Pero yun din ang sinasabi natin, di ba? Pag gusto natin gumalaw ang baby, pag during ultrasound, kasi gusto natin mas maganda ang posisyon for imaging. So yun ang common talaga. Alam niya ng mga buntis na pinapainom sila ng Chocolate drink. I'm also guilty of that. Pero tinitingnan ko muna kung diabetic ang mom. Opo, kasi pag diabetic, papainumin mo pa na. Yes, case to case pa rin. Kasi kung diabetic, hindi ko na siya Gagawin, opo. hindi ko siya gagawin. Iano ko na lang yung acoustic stimulation or papaumuhin ko na lang siya or may bell ako, ganyan. May mga ibang paraan yeah, naman may po. ibang paraan. Tapos, at saka, minsan din kasi, danger din niya na parang alam nila yung sugary drinks lang ang nagpapagalaw. Kasi minsan napansin na nila na hindi masyado gumagalaw ang baby pero nag-rely sila or parang inuman ko lang ng matamis, gagalaw na ito. So may delay minsan sa management na hindi sila pumunta kaagad sa ER or hindi sila kumonsulta kaagad sa doktor nila kasi thinking na kaya lang isolve yan ng decreased fetal movement, kaya lang isolve ng Pag-inom, sugar. opo, Yes. So yun ng siya. matamis. So saka may danger din sa mga diabetic na mag-spike ang kanilang sugar during So pregnancy. speaking of pag-inom, no? Ang dami po ngayong coffee shops, no? Ang daming Yes, coffee shops oo. around, no? Para naglipa na yung mga cafes na talagang nagbibenta ng kape. May mga babae po tayo na malakas din uminom ng kape. Yes. So yung Ako kape noon. po ba ay Lalo na kung pwede? kailangan sa trabaho, Opo, pag mga working moms nag-duty, tayo, opo. nag-duty ka. Yes, pwede naman, based din sa studies nila, safe Yeah. naman. Safe Safe. naman Safe ba ang yung kape? coffee. Yes. But, may but. May Hanggang saan? Up to 200 lang talaga na milligram of caffeine per day. Per day. okay. So, yan din, tiningnan ko din, paano ba kasi, yun yung usual tinatanong sa akin ng, Opo. kasi di ba may mga VA, yung mga graveyard shifts. Opo, yung So, mga common na nagtatrabaho kasi sa yan. call Yes, common na centers, masyado ganyan yan po. ngayon. So, yun talaga ang tanong nila na kasi kailangan ko do kasi To antok. keep me Tapos, awake. yes. So, pwede naman. Tapos, but 200 milligrams lang talaga. So, ang equivalent pala niyan is parang 8 ounce cups ng coffee na instant. At saka parang kailangan din sila maging parang aware or mindful kasi di ba, say for example, uminom ng isang cup ng kape. yes. Tas iinom ng iced tea. Yes, Meron din yan. pong Yes, caffeine yun, yan no? So, din. parang dapat, Kala nila coffee Opo. lang ang source ng caffeine. So, dapat i-note din nila na all along the day, baka nag-chocolate pa, Opo. baka Or nag-Coke. nag-Coke Opo. pa, nag-iced Soft tea drinks, pa. yan. Yes. Or, although bawal ang energy drinks sa buntis, pero yung iba hindi alam na may caffeine din yun. Very Opo. high ang caffeine content. No? So, dapat i-note yan nila na all throughout the day, hindi lang pala ang coffee. hindi Yes, lalampas hindi ng 200 lalampas. milligrams ng Yes, caffeine oo. per So, day, dapat no? yung tinatanong na natin yan. Ano pa bang usual? So, yung mga tea, yan mga sabi Opo. nila. Meron din kasi yan. Akala nila Coke lang. O yan, Coke lang at saka coffee lang talaga ang ano. So, dapat warn din natin sila na may other sources ng caffeine. Halimbawa po, sabi nyo rin dun sa pagkain, bawal ang kilaw. Yung, di ba may sikat Sushi. tayo? Mga sushi, sashimi. Oo, or masarap pa naman. Kilawin. Kilawin, oo. ayan, Yes, kinilaw. Kinilaw. Oo. Ayan, pwede po ba yan? Doon para once lang, promise. Isang bite lang. Ang ano kasi niyan, ang delikado kasi niyan, pwede sila magka-food poisoning at saka pag hindi prepared ng maganda, pwede talaga sila makakuha ng mga parasites. So, Opo. compared sabi kasi nila, compared daw sa non-pregnant, ang mga pregnant, mas mababa ang immune system, di ba? Immunosuppressed sila. Opo. So, mas madali sila, prone sila sa food poisoning, and then pwede pa nila ingest, and then pwede pa nila pumunta yung ibang bacteria at saka yung parasites sa baby nila. So, pwede magka-complicate talaga ang baby na merong problem sa development saka sa growth. So, may organ dysfunction pa yung iba. So, yun na lang. Para ingat, doble ingat lang tayo. Hindi na natin talaga nire-recommend ang mga raw. Parang hanggat makakaiwas. Iwas na lang. Mas So, maselan talaga kasi ang tiyan nila. Parang sasabihin natin, total naman, 9 buwan lang naman Yes, po. later na naiiwas. lang. Later na lang po. May patient ako yan after nanganak, nag-order ng sushi. Agad-agad sa room. So, yung mga ganun. So, after pregnancy na Hindi lang. na naintay lumabas. Hindi na Tapos, yan. diba? Naintay. Isang platter talaga ang ano niya. Kasi favorite daw niya. Pero pinigilan naman niya for 9 months as advised. So,
So, yun So, siya. ayan, Ma'am Gladys. Sobrang mabunga po ng ating discussion ngayon. No? So, meron po ba kayong last advice or Parang mga emphasize ang ano mo. take-home advice sa Yeah. ating mga taga-subaybay para sa kanilang diet or sakaling nagbabalak silang magbuntis? Ano po yung Yes. masasabi natin sa kanila? So, ganito kasi yan. Ideally, dapat before pa-pregnancy, may preconceptional counseling na talaga. Kasi dapat ma-check yung ang weight mo, kung kailangan mo ba magbawas muna, kung may mga existing kang comorbidities, example, kung diabetic ka pala or high blood ka. So, pwede ma-check mo na yan before sana magbuntis para kung may kulang ka, may mga nutrient deficiency ka, kung kulang ng folic, i-supply na pre-pregnancy pa lang. Hindi kailangan, hindi ba, misconception nila, pag folic acid, pag start pa lang ng pregnancy, for at least 3 months before pa nagbalak magbuntis, dapat naka-ongoing na folic acid. So, very important talaga na Para may stores na. yes, akala kasi nila pupunta lang sila sa OB pag buntis na sila. Pwede naman sila pumunta as planning to get pregnant para maano na natin ang mga problems. So, isa yan. So, pag buntis na, so yun, number 2, pag buntis na, syempre may low risk and high risk. Iba talaga ang mga needs at saka monitoring ng low risk na pregnant patients versus sa high risk pregnant patients, more so sa high risk. So kung high risk na-detect mo na high risk siya, syempre dyan na yung counseling, dapat very na talaga yung counseling natin sa pagkain, sa pag-ingat lang mga diabetic patients. So kailangan caloric intake, very na tayo, strict na tayo dyan. So kaya yan, importante talaga ang frequent prenatal check-up, lalo na kung sa mga high risk, isa din yan. So we would like to emphasize that. And if in case na-diagnose na sila ng mga fetal growth abnormalities, yung malaki baby or or maliit na malaki, baby, opo. kailangan din talaga sila ma-refer sa mga MFM specialist saka sa mga perinat. Kasi mas talaga, mas frequent and mas grabe ang monitoring. Di ba? Pwede nga once or twice a week sila pinapabalik sa Opo. clinic. Kasi kailangan natin, parang may window of opportunity kasi tayo na dapat makuha na para mabalansin natin kung kailangan pa ba natin ma-push ang pregnancy, kaya pa ba, safe pa ba si baby sa loob, or kailangan na natin siyang ilabas. So dahil dyan, kailangan natin mag-monitor. So yan, i-emphasize namin na ang prenatal check-up saka preconceptional counseling, kailangan talaga yan sa pagbubuntis. So, yun, isa yun. Tapos, saka during that check-up, doon na nila makalaman anong dapat at saka hindi dapat kainin, At diba? hindi po yung dami. Yes, kundi yung oo. kalidad ng Yes, pagkain na pumapasok yung kalidad sa inan. yes, Yan yung quality. take-home na Yes, dapat yan na siya. So, mali yung eat for two. Opo. So, yung quality. Tapos, andyan naman, actually, lahat ditong pinggang Pinoy is readily available sa online. Pwede yan nilang makita. May meal plan pa nga na example yan. So, pwede nila i-discuss with us din yan Yes. during check-up. Tapos yung pinggang Pinoy, pwede po ba nilang makita to? May poster po ba Yes, ito sa meron mga yan. clinics? Colorful pa nga yung Opo. nila sa DOST, yung mga sites ng DOH natin. Meron talaga siyang readily available. Tapos may meal plan talaga sila na example, the lunch, breakfast, and dinner. Ayan. So, ganon. Napakaganda po ang discussion natin sa ating nutrition ni Mommy para sa buhay ni baby. So, pinapasalamatan po natin si Dr. Gladys Thank you. Rioferio sa kanyang time, sa kanyang pagpunta rito sa atin at sa panayam na ito. Maraming salamat po. Thank you. At kung nakatutulong ang usapan na ito, mag-like, share, and subscribe sa Pogscast. Baka ito na rin ang impormasyon na kailangan ng iba pang Pinay. Dahil sa bawat yugto ng buhay ng isang babae may kwento at may tamang kaalaman na dapat pakinggan at maunawaan. Pogscast. Let's Talk Pinay. Sa susunod nating episode, ang pag-uusapan naman natin ay ang kambal na pagbubuntis na pinamagatang Double the Joy, Double the Bantay.